Magandang araw po. Kumusta kayo? Mabuti po, Guro. Kumain na ba ang lahat? Po, kumain na po. Okay. Ako ang inyong guro. Ako si Binibining Rachel Angie Piang. Okay. Ngayong araw ay magkakaroon tayo ng bagong leksyon na ating tatalakayin. Bago ang lahat, tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayu'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kayo buti mo po, Panginoon. Kaya patuloy na pinupuri at sinasambahan namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Ayunin, pagkatapos ng aralin, inaasahan ng mga mag-aaral ay maipamalas ang kanilang kakayahan na maunawaan ang konsepto ng kwento at alamat, na ilalahad ang sariling damdamin batay sa napakinggang kwento. Nahuhulaan ang mga pangyayari sa kwento gamit ang pinakitang mga larawan. Mga bata, bago natin tatalakayin ang ating bagong leksyon, atin munang balikan ang ating pinag-aralan kahapon. Sino sa inyo ang makapagbahagi ng kanyang kaalaman sa aralin na ating tinalakay kahapon? Ako po, Guro. Okay? Ira? Ma'am, ang tinalakay po natin kahapon ay tungkol po sa elemento ng kwento. Ro, itinuro niyo po sa amin ang iba't ibang uri ng elemento ng kwento. Okay, very good. Mahusay. Ngayon mga bata, ano-ano ang mga elemento ng kwento na ating tinalakay kahapon? Ako po, Guro, nais ko pong magbigay. Okay, Feb? Tauhan, tagpuan, banghayo pagkasunod-sunod ng pangyayari. Magaling! Ngayon mga bata, dahil may alam na kayo kung ano ang mga elemento ng kwento, handa na ba kayo sa tatalakayin nating aralin ngayon? Opo, Guro. Magaling! Bago ang lahat, magkakaroon tayo ng activity. At ngayon naman mga bata, mayroon tayong aktibidad at ito ay ang paghula sa mga larawan na aking ibibigay. At inyong sasabihin kung ito ba ay tauhan, tagpuan o suliranin. Handa na ba kayo? Anong parte sa kwento ang nakikita ninyo sa unang larawan? Tama! Ang unang larawan ay nagpapakita ng mga tauhan sa kwento. Tungkol saan naman itong pangalawang larawan sa kwento? Magaling mga bata, ang pangalawang litrato ay suliranin sa kwento. At sa pangatlong litrato, tungkol saan naman ito sa kwento? Mahusay mga bata, ang pangatlong litrato ay tungkol sa tagpuan ng kwento. Ngayon naman mga bata, ating balikan ang kwento ng Alamat ng Pinya. Narito ang aking mga katanungan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Magaling mga bata, ang mga tauhan sa kwento ay si Aling Rosa at ang kanyang anak na si Pinang. Saan naman ang tagpuan ng kwento? Mahusay mga bata, ang tagpuan sa kwento ay sa isang malayong puok sa isang bukirin na may isang kubo. Ano naman ang pangunahing mensahe ng kwento? Tama, huwag maging tamad at sundin ang utos ng ating mga magulang. Ang mensahe ng kwento sa atin, lalo na sa mga anak,
ay ang mata na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay gamitin natin ng tama at ang magulang natin ay ating respetuhin at mahalin. Mga bata, ngayon ay meron ulit tayong aktibidad. Igugrupo ko kayo sa 3 grupo at kayo ay gagawa ng tula tungkol sa inyong ina. Ang bawat grupo ay kailangan magtulungan at magbigay ng kani-kanilang ideya at inyong pagsasama-samahin upang makabuo ng isang magandang tula tungkol sa ating mga ina. Maliwanag? Magandang umaga muli mga mag-aaral. Ako si Binibining Naila at ako ang inyong guro sa Filipino. Tara mga bata, dumako naman tayo sa ating talakayan kung saan magkakaroon tayo ng formative assessment. Narito ang ating aktibidad o ang tinatawag nating formative assessment, kung saan kayong mga mag-aaral ay piliin lamang ang letrang tamang sagot. Narito ang unang katanungan. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit naging prutas ang pinya? A. Dahil sa isang malupit na hangin. B. Dahil sa isang maamo at mabait na Diyosa. C. Dahil siya ay tamad. Magaling! Tama! Ang letrang tamang sagot ay ang letter B. Dahil si Pina ay isang maamo at mabait na Diyosa. Okay mga bata, dumako naman tayo sa pangalawang katanungan. Sino ang pangunahing tauhan ng alamat ng pinya? A. Si Naila. B. Si Juan. C. Si Pinang. Tama! Magaling mga bata! Ang tamang sagot ay ang letrang C, which is si Pinang. Si Pinang ang pangunahing tauhan sa alamat ng pinya. Dumako naman tayo sa pangatlong katanungan mga bata. Ano ang aral na makukuha mula sa alamat ng pinya? A. Ang pagiging makasarili. B. Ang pagiging makasarili at may masamang hangarin. C. Ang kasipagan ay nauugnay sa tagumpay. Tama! Magaling mga bata! Dahil ang tamang sagot ay ang letrang C. Dahil ang kasipagan ay nauugnay sa tagumpay. Magaling mga mag-aaral! Bigyan nyo naman ng maraming palakpak ang inyong mga sarili. Magaling! Dumako naman tayo sa paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Okay mga bata, sa kwentong alamat na inyong napakinggan, ano-ano ang aral na inyong nakuha? Magaling mga bata! Tama! Ugaliin natin yung pagpapahalaga sa ating kalikasan dahil ipinapaalala nito yung importansya ng pangangalaga sa kalikasan at pag-aalaga sa ating likas na yaman. Mga bata, sa aralin at aktibidad na ating ginawa, napansin ba ninyo ang pagpapawala ko sa inyo sa mga pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento? Magaling! Paano yung nawalaan ang mga pagkakasunod-sunod ng pangyayari? Maaari nyo bang ibahagi kung paano nyo nawalaan ang mga pangyayari? Mahusay! Upang mahulaan nyo ang mga pangyayari sa kwento, ay dapat kayong magkaroon ng matalas na pag-iisip at obserbasyon sa daloy ng kwento batay sa kilos o gawa. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang pagsusulit upang malaman natin kung ang mga tinalakay natin kanina ay inyo pang maaalala. Maliwanag ba mga bata?
Panuto, piliin at isulat ang letrang T kung ang iyong sagot ay tama at M naman kung mali. Unang bilang. Ang alamat ng pinya ay nagsisimula sa isang maliliit na puno na naglalaman ng mga pinya. Number 2, ang alamat ay isang kwentong mayroong malalim na aral tungkol sa pagpapalaga sa kalikasan. Pangatlo, ang alamat ng pinya ay isang kwento na nagmula sa Pilipino. Pang-apat, ayon sa alamat, ang pinya ay mayroong natatanging kapangyarihang magpagaling ng mga sakit. At panglima, ang pinya ay naging simbolo ng kalikasan at pangangalaga sa kapaligiran. Okay, ngayon naman mga bata, may tatanong ako sa inyo. Marami ba kayong natutunan sa ating tinalakay na aralin ngayong araw? Mahusay! Mga bata, dito nagtatapos ang ating leksyon sa araw na ito. Inaasahan ko na ang inyong natutunan ay gagamitin nyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Mahalin nyo at pangalagaan ang inyong mga magulang sapagkat sila ay isang kayamanan na hindi natutumbasan ng kahit anong bagay dito sa mundo. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig.